Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Pakinggan ninyo ito, kayong sumisikil sa nangangailangan at kayong umaapi sa mga dukha. Ang sabi ninyo sa inyong sarili, inip na kaming matapos ang mga araw ng pamamahinga. Hindi tuloy namin maipagbili ang aming mga inanin. Kailan ba matatapos ang Sabat para mailako namin ang aming mga tribo? Tataasan namin ang halaga. Gagamit kami ng maling takalan at dadayain namin sa timbang ang mga namimili. Sa halaga ng isang pares na sandalyas, aming bibilhin bilang alipin ang taong dukha. Pati tulyapis na trigo ay ipagbibili namin sa mataas na halaga. Sa araw na yaon, lulubog sa katanghalian ng araw at magdidilim sa buong maghapon. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Ang inyong kapistahay gagawin kong araw ng pamimighati at ang masasayang awitin ninyo'y magiging panangisan. Pipilitin ko kayong magtalumbong ng magaspang na sako at mapipilitan kayong mag-ahit ng ulo. Matutulad kayo sa magulang na nagdadalang hati dahil sa pagkamatay ng kaisa-isang anak. Ang araw na yaoy magiging mapait hanggang sa huling sandali. Darating din ang araw na paiiralin ko sa lupain ang tagutom. Magugutom sila, ngunit di sa pagkain. Mauuhaw sila, ngunit di sa tubig. Ang kauuhawan nila ay ang aking mga salita. Akong Panginoon ang nagsasabi nito, mula sa hilaga papuntang timog, at mula sa silangan, pakanluran, hahanapin nila ang salita ng Panginoon, subalit di nila masusumpungan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Mapalad ang sumusunod sa kanyang kautusan. Buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay. Tugon. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Buong puso ang hangad ko na ikaw ay paglingkuran. Sa pagsunod sa utos mo, huwag mo akong babayaan. Tugon. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Ang puso ko ay nasasabik at ang laging hinahangad, ang lahat ng tungtungin mo ay mabatid oras-oras. Tugon. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Ang pasya ko sa sarili, ako'y maging masunurin sa batas mo. Ang pansin ko ay doon ko ibabalin. Tugon ko. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Ang lahat ng tungtunin mo, ang hangad ko'y aking sundin. Pagkat ikaw ay matuwid, kaya ako'y pagpalain. Tugon ko. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Halos humihingal ako dahilan sa kasabikan na mata mo yaong aking minimithing kautusan. Tugon ko. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon umalis si Jesus at sa kaniyang paglakad, nakita niya ang isang taong ang pangalay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya.
Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan. At sila'y magkakasalawang kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, bakit sumasalo sa mga publikano at mga makasalanan ang inyong guro? Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot. Ang mga may sakit ang nangangailangan ng mga gamot, hindi ang mga walang sakit. Kumayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito habang ang ibig ko at hindi ay sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka ng Panginoon sa Kristo. Magsiwi po ang lahat. My dear brothers and sisters in Christ, in the Gospel reading that we heard today, we see how Jesus calls his apostle Matthew without any prejudgment, without any precondition. Just like the call of Matthew, Jesus calls us where we are, no matter what type of situation we are in. Matthew, when he was called, he was a tax collector. And other people used to scorn at him, to look down upon him. Oh, he is not one of our own people. He is siding with the Romans and exploiting his own people. Other people used to say. But Jesus was looking into the soul of Matthew, his actual condition. He knew that he was doing something wrong, collecting taxes and helping the enemies of Israel, the Jewish people, and making it very difficult for his own people. That was his job. But heart to heart, he was missing something. He was cut off from his own community, he was cut off from his own family because of the profession that he had, because of the role that he had, because of the role he had in society. Sometimes some of us are just like that. Because of the role that we fulfill, others may look down upon us, wherein individually we feel very empty within, cut off from our own relatives, our own friends. And it is at that time when we are needy for God, God calls. Take into consideration today what is your internal state of mind and your conscience. And right there, in your feeling of unworthiness, feeling of uneasiness, there is a call of God. Just like Jesus calls him by name, Matthew, you come, follow me. That is the only thing that Jesus said, follow me. But when Jesus went into the house of Matthew and he started sitting down with them and eating with them, you know what other people, the Jews and Pharisees, were telling about Jesus? You see, your guru, your teacher, is eating with the sinners and tax collectors. The people out there who does not have God in them, or who does not know who God is, they tend to be very judgmental, making judgments about Jesus as someone who eats with sinners and tax collectors. Jesus is not like that, who pinpoints our faults. He knows our neediness for him and for healing, and he just calls us, just like he called Matthew. Come, follow me. And it was enough for Matthew to just hear his name being called by his guru,
his Lord and Master, he just followed. And in the first reading taken from the Prophet Amos tells that today what people lack is the presence of God, represented in the Word of God. People have food to eat, people have clothes to wear, but what they miss is the Word of God. What is the Word of God? Jesus Christ. And what is Jesus Christ? It is the experience of being loved by a profound, merciful God. That is our God. And today is the first Friday of the month. And we celebrate God's love. We celebrate God's mercy. And today, no matter whatever we are experiencing, no matter whatever is our background of our life, God calls us right there where we find ourselves. Let us listen to this Lord. Let us listen and follow His words. Follow me. Follow me. That's the only thing that we need to do. Follow me. And in the Word of God, what is the meaning of follow me? Sumunod ka sa akin. Follow me. Correct, no? Sumunod ka sa akin. Only that we need to follow. Nothing else. Don't have so much of mental framework of thinking about what will happen to me when I jump into the boat of Jesus. Will my family be safe? Will there be enough money for the education of my child or children? Or will my husband understand me? Or my wife understand me? So many things there. Just go. Jesus says, Sumunod ka sa akin. Follow me. So our Lord is merciful, and let us listen to Him. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Dumating si Kristo upang tawakin ang mga makasalanan at ibigay ang kaligtasan sa kanila. Mula sa pagtawag na ito, may kababaang loob tayong manalangin sa Ama. Buong pagtitiwala nating sambitin, banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Ang mga mahihina at makasalanan, naway makita ang simbahan bilang tahanan bukal ng kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Yaong mga nasa paglilingkod ng bayan, naway isagawa ng may kalinisan at katapatan ang kanilang mga tungkulin. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng Eukaristiyang ito, naway madama natin ang mapagpagaling na habag ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Ang mga taong nabubuhay sa pagkakasala, naway tignan natin ng may habag at pangunawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Ang mga namatay, naway makadama ng mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Ama, may pananalig tulad ni Abraham na sumunod sa iyong pagtawag. Itinataas ng iyong Kristiyanong sambayanan ang kanilang mga panalangin. Naway ipagkaloob mo ang iyong ibinunsod na aming hilingin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.